Ang Ebanghelyo ni Juan Kabanata 5. Pagkatapos nito mayroong isang kapistahan ng mga Hudyo, at si Jesus ay umakyat pa Jerusalem. Ngayon, mayroon sa Jerusalem, sa may tarangkahan ng tupa, isang palangayan na tinatawag sa Hebreo na Bethsaida. Ito ay mayroong 5 mga portiko na may bubungan. Maraming bilang ng mga tao na may sakit, bulag, pilay, o lumpo ang mga nakahiga sa mga portiko na ito. Naghihintay sa paggalaw ng tubig, nandoon ang isang lalaki na 38 taon ng lumpo. Nang makita siya ni Jesus na nakahiga doon, at napag-alaman niyang matagal na siya nandoon, sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang lalaking may sakit, "Ginoo, wala akong sinumang magdadala sa akin sa palangayan kapag napukaw ang tubig. Kapag aking sinusubukan, mayroong nauuna sa akin." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Bumangon ka, kunin mo ang iyong banig, at lumakad ka." Agad-agad gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Ngayon ang araw na iyon ay araw ng pamamahinga. Kaya sinabihan ng mga Hudyo sa kanyang pinagaling, "Ito ang araw ng pamamahinga, at hindi ka pinapayagang magbuhat ng iyong banig." Sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabi sa akin, dapatan mo ang iyong banig at lumakad ka." Tinanong nila siya, "Sino ang taong nagsabi sa iyong, dapatan mo ang iyong banig at lumakad ka?" Subalit, hindi kilala ng pinagaling kung sino siya sapagkat si Jesus ay palihim na umalis papalayo, dahil maraming ng tao sa lugar. Pagkatapos, natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, "Tingnan mo, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala pa, baka may malala pang mangyari sa iyo." Ang lalaki ay umalis papalayo at pinagbigay alam sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Ngayon dahil sa mga bagay na ito, inusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginawa niya ang mga ito sa araw ng pamamahinga. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang aking Ama ay gumagawa kahit ngayon, at ako rin ay gumagawa." Dahil dito, hinanggad lalo ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang araw ng pamamahinga, ngunit tinawag din niya ang Diyos na kanyang Ama, at ginagawang kapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Sinagot sila ni Jesus, "Tunay nga, walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang, maliban lamang sa anong nakikita niya na ginagawa ng Ama, sapagkat anuman ang ginagawa ng Ama, ang mga bagay na ito ay ginagawa din ng anak. Sapagkat iniibig ng Ama ang anak, at ipinapakita niya sa kanya ang lahat ng kanyang ginagawa, at ipapakita niya ang mga mas dakilang bagay kaysa sa mga ito para kayo ay mamangha. Sapagkat tulad ng Ama na binabangon ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman ang anak ay nagbibigay ng buhay kung kanino niya naisin. Sapagkat walang hinuhusgahan ang Ama, kundi ibinigay na niya ang lahat ng paghuhusga sa anak upang ang lahat ay parangalan ang anak katulad ng pagparangal nila sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa kanya. Tunay nga, ang nakarinig ng aking salita at naniwala sa kanya na nagsugo sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan at hindi mahahatulan. Sa halip, nailipat na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay. Tunay nga, sinasabi ko sa inyo na darating ang panahon at narito na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga nakarinig ay mabubuhay. Sapagkat tulad ng Ama na may buhay sa kanyang sarili, kaya binigyan din niya ang anak ng buhay sa kanyang sarili, at binigyan ng Ama ang anak ng kapangyarihan na gampanan ang paghahatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag mamangha dito, sapagkat darating ang panahon kung saan lahat ng nasa libingan ay maririnig ang kanyang tinig at sila ay magsilabasan, iyong mga nakagawa ng mabuti sa pagkabuhay muli sa buhay, at iyong mga nakagawa ng masama sa pagkabuhay na muli sa paghahatol. Wala akong magagawa mula sa aking sarili. Kung anong narinig ko, humahatol ako, at ang aking hatol ay matuwid dahil hindi ko hinahangad ang sarili kong kalooban ngunit ang kalooban ng nagpadala sa akin.
Kung ako ay magpapatutuo tungkol sa aking sarili lamang, ang aking patuto ay hindi magiging tunay. Mayroong isa pa na siyang nagpapatutuo patungkol sa akin, at alam ko na ang patuto na ibibigay niya tungkol sa akin ay tunay. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatutuo siya sa katotohanan. Subalit, ang patuto na aking natanggap ay hindi galing sa tao. Sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo ay maligtas. Si Juan ay isang lamparang nagniningas at nagliliwanag, at kayo ay kusang nagalak ng isang kapanahunan sa kanyang liwanag. Ngunit ang patuto na mayroon ako ay higit na dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawaing ibinigay sa akin ng Ama na dapat kong ganapin, ang mismong mga gawain na ginagawa ko, ay nagpapatutuo tungkol sa akin na ako ay isinugo ng Ama. Ang Ama na siyang nagpadala sa akin ang siya ring nagpatutuo tungkol sa akin. Hindi ninyo kailanman narinig ang kanyang tinig o nakita ang kanyang anyo. Hindi nananatili ang kanyang salita sa inyo, sapagkat hindi kayo naniniwala sa kanyang isinugo. Sinaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat akala ninyo na sa mga ito ay mayroon na kayong buhay na walang hanggan, at ang mga kasulatan ding ito ay nagpatutuo tungkol sa akin, at hindi ninyo gustong lumapit sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng papuri mula sa mga tao, ngunit alam ko na wala ang pag-ibig ng Diyos sa inyong mga sarili. Ako ay dumating sa ngalan ng aking Ama at hindi ninyo ako tinatanggap. Kung may iba na dumating sa kanyang sariling pangalan, tatanggapin ninyo siya. Papaano kayo maniniwala? Kayo na tumatanggap ng papuri mula sa isa't isa ngunit hindi naghahangad ng papuri na nagmumula sa kaisa-isang Diyos. Huwag ninyong isipin na ako mismo ang magpaparatang sa inyo sa harap ng Ama. Ang nagpaparatang sa inyo ay si Moises, na pinaglalagyan ninyo ng inyong mga pag-asa. Kung naniniwala kayo kay Moises, maniniwala kayo sa akin sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Kung hindi kayo naniniwala sa kanyang mga isinulat, paano kayo maniniwala sa aking mga salita? Ama sa langit, ang iyong anak ay may kapangyarihan sa sakit at kamatayan. Nananalig kami sa iyong kapangyarihan na maghilom at magbalik. Tulungan mo kami na makinig sa mga salita ni Jesus at maniwala sa iyong sinugo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.